Samantala, kasabay ng paglilinaw ng karapatan ng sinuman ang maghay ng petisyon sa Korte Suprema, may binigyang diin si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong hinggil sa unprogrammed fans. At nasa linya ng telepono si Earl Tobias, una sa balita. Yes, Earl? Zay, magandang tanghali. Nilinaw nga ni Congressman Adiong na hindi niya masinsinang nababasa pa yung petisyon sa Korte Suprema ni na Congressman Erice at Dilima para questionin yung constitutionality ng unprogrammed appropriations. Pero paglilinaw ni Congressman Adiong, karapatan naman ng lahat na magsumite ng formal na question sa Korte Suprema. At talagang ang Supreme Court naman ang nagdesisyon kung naayon ba sa konstitusyon ng isang probisyon. Pero paliwanag ni Representative Adiong, na Vice Chairperson din ng Committee on Appropriations, kung siya ang tatanungin ay alinsunod naman sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations na naaprubahan ng Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Anya nakasaad naman kasi ang purpose nito o kung saan mismo ilalaan yung unprogrammed funds at may mga guidelines din na sinusunod bago ito tuluyang i-release. Gaya ng mga nauna niyang paliwanag, kabilang sa nangangailangan ng unprogrammed appropriations ay ang gumugulong na foreign assisted projects ng bansa katulong ang ilan nitong mga international partners. At critical din anya ang UA para sa mga karagdagan at biglaang pangangailangan ng bansa sa oras ng kalamidad. Zay, pakinggan natin ang pahayag ni Adiong sa kung bakit anya na ayon naman sa konstitusyon ang lumusot na unprogrammed appropriation sa ilalim ng 2026 GAA. It's important, it is already determined, it has already been identified. Diba? Kung ano yung purpose. Kasi yun naman talaga yung iniiwasan ng Constitution na magkaroon ng lump sum budget na walang identification na ang magiging way of implementing it is parang discretionary fund. Dahil samantala, mariing pinasinungalingan ni Adiong ang mga paratang ng ilan na may naitabing budget sa 2026 para sa pagtulak ulit ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Anya ni hindi yan napag-usapan at hindi naging konsiderasyon sa pagbalangkas ng pambansang budget. Zay. Yes, Earl, sinagot din ba ni Representative Adiong yung mga paratang hinggil sa pagkakaroon pa rin ng pork sa ilang social assistance programs? Zay, kasama nga yan sa napag-usapan na kanina sa ilan kasing mga lumilitaw na aligasyon, ikonokonekta, no? Yang pagkakaroon umano ng pork sa ilan pa ring social assistance programs at ikinokonekta rin yan sa mangyayari raw na pagtulak ulit ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Sinagot yan ni Adiong, una sa magkahiwalay na paraan. Pag bibigay diin ng kongresista, walang nakalusot na anumang uri ng pork, partikular dyan sa mga social assistance programs at isa raw sa mga patunay yan ay yung provision nga na isinaad o isinailalim sa GAA kung saan bawal na ang pangingialam ng mga politiko pagdating sa disbursement ng kung anumang mga pondo sa ilalim ng mga naapurubahang social assistance programs. Pangalawa, idiniin din ni Adiong na hindi nila napag-usapan yung impeachment at hindi kinokonekta kailanman yung pagbuo ng national budget sa impeachment case. Kung ano man daw ang mangyayari patungkol dyan sa impeachment case ay labas daw na usapin sa budget at malayo at magkaibang konsepto raw ito na hindi naman dapat ipinagkokonekta o binibigyan ng anomalya. Zay.